choir. Now I got a song that is burning my heart. And I hope and pray that we are now ready sa pagpaminaw sa pulong sa tumbuhin ng Diyos. Kung sa walilangan pa, we will go directly to our to the preaching of God's Word, and may I request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give him a round of applause, please. Thank you, Brett. Thank you, Brother Fairlo. Thank you, choir. Wow, what a wonderful song. Bury my heart in the mission field, Lord. I am looking forward and praying that one day we will send out a man from this church that will bury his heart in the mission field. One day, I'm praying that our church can support a missionary that is saved and grown in our church. And maybe you will be that missionary. You will be that pastor. Or even you will be that pastor's wife that will be going out in the mission field alang sa pagwali sa maayong balita. With the grace of God, one day, tugot sa Ginoo, we can still see people from our church nga atong mapadala sa mission field. And as of now, nga wala pa, let us continue supporting missionaries sa mission field. Our church is supporting them. And gracias Ginoo mga kaigsunan, we will invite some of them one day to preach for us. There is ato ang simbahan to encourage us that our help became a blessing to them. Would like to one day ask them, siguro maybe this year or maybe next year, let's ask the Lord when will be the right time to ask them to come. But I will be praying that they will one day come. And thank you mga kaigsunan, ato ang umaabot nga anniversary is fast approaching. Less than 2 months na lang ato ang anniversary. Thank you for those who are planning to pledge and those who are already pledged sa ato ang anniversary. Kung gusto mo muhabol sa ato ang mga pledges, mga kaigsuunan, doon lang mo kang Sister Jeanette, and Sister Jeanette will be giving us or giving you the pledge or receiving the pledge from you para mahimong ato kining magamit matigom na ito daan, and the amount that is already gathered will be announced further next time mga kaigsuunan. So please come to Ma'am Jeanette. Si Ma'am Jeanette ang modawat sa ato ang mga pledges, siya ang molista, and by the grace of God sa wala pa moabot ang September, we can gather pledges para mahimong atong magamit alang sa ato ang anniversary. And maybe you could notice na natin mga balas dito sa unahan, itong mga I think it was Friday gipa-deliver ni Brother Delphin. So we praise and thank the Lord for that, no. Ato nang gamiton diha sa ato ang sa ato ang future covered court. diha. So ato nang gamiton din ha. So we praise and thank the Lord nga hinahinay na atay mga magamit nga mga materials. And by the grace of God, nindot nga ato anang ma-utilize dira para unta no wala pa anniversary, ato nang atiman din ha para magamit siya, and dili lapok every time. So every Sunday pwede na mag-games ang atong mga young people din ha, and even atong mga adults diha sa tuwang mini court. Wa pa na human, wa pa na sugdan. By the grace of God, ato na siyang magamit din ha. Dili na siya lapok. So ato nang ipanganduyon sa Ginoo mga kaigsuunan. Your Bibles with me please in the book of Galatians. Mga kaigsuunan, we will be studying this morning the book of Galatians. So I'm excited sa book of Galatians mga kaigsuunan, but kalma-kalma lang sa Galatians karon because this is the beginning. And I have told you last time that the book of Galatians is a very sharp letter
from the Apostle Paul. Very, very sharp ang Galatians, mga kaigsuunan. For those who do not know, ang atong ginabuhat sa tuwang church is we have a series of lessons as of now in the epistles. Atong ginaganid ang epistles, nganong inaana man pastor, nganong ato mang ginaganid nga okay dato gatong makuha sa pipila ka bahin sa Bible, Old Testament, New Testament, asa para ato pong makita ang tibok Bible, pastor. We have done it in almost 7 years. Kana nga pamaagi mga kaigsuunan, and it's good, it was effective. But karon, I would like for us to go deeper sa tuwang study sa Bible. Epistles are intended to be read in one sitting. Dapat ang kaning mga letter man eh, kinsa ba sa inyo ang mubasag love letter? Nausop ang love letter. Kinsa man sa inyo ang nakadawat og love letter, say amen. Amen. No? So, kato nga mga tao nga nag-amen, they had a very colorful life. So, kato mga wala nag-amen, nakadawat og love letter pero sa messenger gika, nasa messenger. O niya pagkahuman, ana pagyud nga make me a love letter for my girlfriend. Meta AI. So automatic. So mo na wala na ikuan ninyo ha karon. Wala na gitawag nga originality karon bitaw. And kinsa man sa inyo ha, katong mga nakasulay nga nakadawat og love letter, kinsa ba sa inyo ha nga karong adlaw basahon ang introduction, pagkaugma ang first paragraph, pagkasunod third paragraph, pagkasunod fourth paragraph, unya ang conclusion na dito sa Friday. Kinsa man sa inyo ha? Ma'am Bio, ikaw man gyud nakadawat ang Bio. Amen. Excited kayo basa tanan. So, tamis kayong smile ni Brother Chris, oh. Bitaw. So ato nakita mga kaigsunan, no? Excited kay basahan. Kung mahimo, di masulod og first period kay basahon sang love letter. Kuyaw kayo, no? Pero nga naman, ngang love letter from the Lord, we call one chapter a day man lagi. You see? Nga naman. Okay? So mga kaigsunan, we are doing it, ato ning ginabuhat, para ito taga-hustisya gid ang Bible. It is intended to be read in one reading, but para ito matoro study, ato siyang i-series. And I am dreaming mga kaigsunan, itugot sa Ginoo, I don't know itugot ba sa Ginoo, ayaw ko mo biya, niining ibabaw sa kalibutan, akong makompleto ang Facebook o YouTube, o sermon, the whole Bible, chapter by chapter, book by book. Itugot sa Ginoo. Itugot lang niya. Kung di niya itugot, di okay ra pod. Pero I will try to do it. So nagsugod sa 2 Corinthians. Nahuman na ang 2 Corinthians. By the grace of God, so how many years from now, ayaw ko kuhaon sa Ginoo, ibabaw sa kalibutan, the whole Bible in this church is nawalig yun, walang labis, walang kulang. We have already talked about the minor prophets. Ato nang nahuman sa church ang minor prophets. And by the grace of God, mga kaigsunan, ato ning humanon ang mga epistles. Sunod, the book of Revelation. And mahuman tani, we will be going back in Genesis, ato ning mahuman. And after nga mahuman tani mga kaigsunan, kamong tanan you have read the entire Bible? And kamong tanan mga kaigsunan, you have known the Bible as a whole, not only little by little. So, muna to ang target. And I hope you will be with me in that goal, mga kaigsunan. Amen? Amen. Ito nang gitawag nga kuhan. And I have heard a lot of feedback sa 2 Corinthians nga lesson, and it was a blessing. Ako po mismo na bless mga kaigsunan. And every time lang I study and I preach, mura po ko giapil og tigbas Ginoo. Apil ko ginadungab-dungab sa Ginoo. Kada wali ginadungab-dungab ko sa Ginoo kay apil man ko maigo ani. So, very, very great blessing mga kaigsuunan ang 2 Corinthians. And karon we are on the book of Galatians. Palihog mo nito tanan. Please rise to give reverence to the reading of God's word. Let us read the first 10 verses. Galatians 1:1 to 10. If you're there, say aloud, Amen. The Bible says, verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by men,
but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. So, Galatia is a place, mura siya og region, and in this Galatia, there are many churches. Na in North Galatia, na po'y South Galatia. Verse 4, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be anathema, or let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for your goodness and your love nga gihatag sa amo, Ginoo. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity to study the Bible. And thank you, Lord, for these people who always attend, Ginoo, faithfully para maminaw sa imong pulong. Salamat sa imong kaayo, imong gugma, Ginoo, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated now. Galatians. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsunan, as committed unto the gospel of Christ. Committed unto the gospel of Christ. In order for us to understand what truly a letter means, we must first understand and know what is going on in the other side of the letter. Meaning, unsa ang gakahitabo sa recipient? Unsa ang ilang situation? Unsa ang mga butang nga anaa sa ilang sitwasyon? Why did the Apostle Paul need to write such letter to them? So ito sabton, ano di ay? Kayo sa biyano, kay kung usa lang ka-side sa istorya ang imuhang gitawag madungog, muraog, maglibog ka, mag-imagine biya ka, panalitan, manawag ka, hello? Niabot na? Ay, salamat sa Ginoo, niabot na gyud. Unsa kadako? Unsay color? Unsay gasolina niya, diesel o unleaded? Amo ba? Pila ka horsepower? You see? Sa diya nga kapaminaw ka sa akong istorya, talking in the phone, imong gina-imagine, usa kay gina-istorya speakers, no? Usa kay pasabot niya, no? You see? And that is how we read the Bible. We all only know the one side of the story. So if we truly wanted to understand kung unsa ang giingon sa Bible, nganong nasulat ni niya, we must know what is happening on the other side. Do you get it? Now, unsa day ang situation sa Galatians aning panahon na mga kaigsuunan. Paul started a work in Galatia preaching to them faithfully the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero, at the moment of writing, aning letter mga kaisunan, somewhere in the third missionary journey of the Apostle Paul, he wrote this letter, kay nga naman, while he was away, there were anti-Christian missionaries nga niabot
And they try to pervert the gospel of Christ nga giwali ni Apostle Paul. O dito sa Corinth, ilalang ginadaot si Apostle Paul, dinhi mga kaigsunan, ang ilag yung main nga ginatirahan is ang message mismo ni Apostle Paul. They are preaching a perverted gospel. Sayop nga maayong balita. Nga dili na siya matawag og maayong balita, mahimo na siya daotang balita, mga kaigsunan. They are telling the people, ang mga tao nga niyanhi diri sa Galacia, ang ilang mensahe is entirely opposite to the message of grace ni Apostle Paul. They are telling the Jews that they must first become a Jew in order to be a Christian. Ang message, mga kaigsunan, Gentile people, if they will believe, they will become Christians. Pero, kaning mga tawhana, kinahanglan, mahimo sa silang Hudiyo una, ay sila mahimong Christian. Kinahanglan silang magpatuli. Circumcise. Kanang circumcision, as a sign of covenant given to Abraham, nga kinahanglan ang tanang bata nga matao sa Jewish family, kinahanglan, mga kaigsuunan, tulion 8 days gikan sa iyang pagkatao. 8 days old gikan sa iyang pagkatao. And some miracle, even the medical field, natingala sila, ngano kuno, nga pag 8 days old ang bata, dili kusog ang pagdugo sa iyahang kinatao. And God is the God of greatest design. Kabalo siya, unsang adlaw dapat. So every manganak ang usa ka babae, after 8 days, tulion ang bata. Sign sa covenant sa Ginoo kang Abraham. And that is, kung ang usa ka Hudiyo is nagpatuli, o ang usa ka tao, niadto sa usa ka Hudiyo, dako na siya, nagpatuli siya, kaysa ato karon diri, mga kaigsunan, it is baptism sa church. If you wanted to join the church, you must be baptized. Before, if Gentiles wanted to be a Jew, as a sign nga magpahudiyo na sila, they will become under Judaism, magpatuli sila. Mao na ang kakahitabo kaniadto. And for some reason, we Filipinos, we are circumcised. Muna na itong tradisyon. But other countries, especially in the Arabs, dili na sila gapatuli. And even in America, mga kaigsunan, pwede magpatuli, pwede dili sa ilaha. Sa tuwa kay sa Pilipinas, kay murag kinahanglan man kita magpatuli. Now, ang nahitabo, mga kaigsunan, pag excuse me, pag magpatuli ka kaniadto, it is a sign nga imong ginasulti sa tibuok kalibutan nga andam na kung mutuman sa balaod sa mga Hudiyo. And it was a message of legalism. Meaning, kinahanglan nilang tumanon ang balaod para malangit sila. Muna ilang ginahuna-huna. Ug mao na ang preaching, ang message sa mga tao nga niabot dito sa Galacia, you need to obey the law if you wanted to be saved. And it's legalism. Kabalo mo, gi-rebuke ni Apostle Paul, Advanced Study chapter 5, mga kaigsuunan, verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Libre na ta. Di na ta under the law. And be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Kung magpatuli mo, meaning magpailalom mo sa Judaism nga balaod balik, way pulo si Kristo para sa inyo. So mga kaigsunan, kadtong mga tao sa tong panahon karon nga moingon nga kinahanglan kong maghimog maayo para maluwas, ang si Kristo way pulo sa ila. Christ profit them nothing. In their case, if they will be going under the law. Verse 3, for I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Kung nagpatuli ka, meaning, you need to obey the whole law. Walang labis, walang kulang. You see?
And by verse 4, Christ is become of what? No effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from what? Grace. Kabalo mo sa kasuko ni Paul, anong verse 12? I would they were even cut off which trouble you. Sinsahe sa mga bata ha, namang Diyos Bible. Ako lang isulti sa inyo ha. Ang ingon ni Apostol Paul, katong mga gatrobol sa inyo ha, di lang sila angay tulion, angay sila putlan. Muna yung ni Paul. You see? Tanawa ang Bible, suko kasi Paul. Di lang kay angay tulion, angay putlan. Kabalo na mo si pasabot ato. So atong makita mga kaigsuonan, that is how the Apostle Paul very passionate nganong nibalik man mo og Judaism, patuloy-tuloy man mo katong mga tao nga nanuli ninyo angay to pang putlan og kuan. So ano si Apostle Paul? You see? Kung katawa mo si Paul ang inyong basulo na ako'y labot ato ha. Giingon lang ako giingon ni Paul. You see? No ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. At this point po, di lang kaya ang message ni Apostle Paul ang ilang ginaatake. They are also attacking the authority of the Apostle Paul. They say that the Apostle Paul has no authority to preach. Kabalo mo, ay mugkalain sa kuha ha. Mauni perminti ang ginaisulya sa mga faith defender sa Roman Catholic Church. Ay mugkalain pero mauni tinuod. Pag makadungog ko og Roman Catholic faith defender, ang perminti ni ingon kanang mga pastor sa Baptist, kanang mga pastorotoy kuno ano sama na sila. Wala na sila mga authority nga magwali. Ang authority nato naa simbahan. Mo na ilang perminti iwali. Kami kuno nga mga pastor nga nagwali, wala kuno may authority. And you know, fancy enough, the irony is kadto pong mga kalaban ni Saint Paul kaniadto, ang pasangil pod sa yawa pod sila yung authority. Wa kuno yung authority si Apostle Paul. So igagaw siguro ning mga Roman Catholic o kaning mga Hudiyo sa una. Kay pare-pareha man silang mga tirada. And ato makita ang mga kaigsuonan, di lang kay they are saying Apostle Paul has no authority to preach. They say that the Apostle Paul is preaching an easy gospel. Sayon ra kuno kayo ang maayong balita ni Apostle Paul. Ha? Di na kinahanglan magpatuli, di na kinahanglan mutuman sa balaod, kasayon. Easy man na inyo ang maayong balita. Easy na ang maayong balita ni Apostle Paul para daghaganahan niya, daghag mutuon niya ang iyang preaching. Easy. Mao na ang ilahang gitawag nga mensahe. You see? And ato makita in our time today, we are being accused of preaching easy believism. Na by faith lang, luwas na. Tuo lang, luwas na. Dapat magbuhat ani, dapat mutuman ani para maluwas. Pero kamo, tuo lang, luwas na. That is their accusation. Fancy mga kaigsuonan, maupon na ilang pasangil kang Apostle Paul kaniadto. That's why, okay ra pod nga pasangin lang tanila. Kaya ang ilang ang pasangil sa mga tao, sa ato karon, maupod ang pasangil kang Paul kaniadto. We are in the right place. And we say amen to that. Amen. You see? So karon, ato tan-awon mga kaigsuonan, how did the Apostle Paul approach this problem? And how did he try to rebuke these people nga nangalaban niya og nanaot sa simbahan while he was away? So first of all, number 1, Kadamatas chapter 1 karon verse 1 to 10 sa Galatians, aron sa studihan ang first 10 verses. First of all, pagsugod niya Apostle Paul sa iyang letter, iyang gi-establish ang iyang authority. Number 1, Paul began to show the source of his authority and his message. Gipakita niya kung asa gikan ang iyang authority o asa gikan ang iyang mensahe. And look at this mga pinangga. Verse 1, Paul, an apostle, meaning an emissary, meaning a servant, meaning as someone that is sent by God, a messenger of God. An apostle, a messenger of God. Paul, an apostle, not of what? Neither by me. Sa akong kabahin mga kaigsuunan,
my authority is of men. Ngano man, sa diha nga gisent out ko diri, I kneel down, and there were preachers laid their hands in me, kay isend as a missionary. True men, meaning, someone told me that you are called by God. You see, someone prayed for me, laid their hands on me when I go out as a preacher, as a pastor, as a missionary. So ako, di ko pwede mo ingon ani. Kung ingon ko, I am a pastor by man. Someone sent me. Pero si Apostle Paul lahi ang authority. Ngano man, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Apostle Paul was sent directly by Jesus Christ and the Father. Walay naglayhan sa iya, dili si Pedro ang naglayhan sa iya. You see? Kay kung tinuod pa ning giingon sa mga Roman Catholic that si Pedro gyud ang sinugdanan sa church, way labot si Paul. Ngano man, wa man niagi si Paul kang Peter. And actually, si Apostle Peter, gikasab-an ni Apostle Paul in chapter 2. And we will be studying that. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that the Apostle Paul was directly called and sent by the Lord Jesus Christ Himself. Now, iyon pa niya, but by Jesus Christ and God the Father. Pastor, kinsa may nagtudlo sa iyang mensahe? Kung wa siya gisend og tao, wa siya kaagig Bible school. O wa siya kaagig Bible school, why nagtudlo niya? In verse 11 and verse 12, sa chapter 1, Galatians, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after what? For I neither received it of men, neither was I taught it. Wa na ko ni dawat sa tao, wa pod ko gitudloan sa tao. But by the revelation of Jesus Christ. So meaning, ang mensahe ni Paul, gikan mismo kang. And listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. Today, that I am preaching the book of Galatians, before I was preaching 2 Corinthians, the message that you heard was directly from God. Kaya nga naman, kanay mga mensahe, gikan man sa Ginoo. Gihatag kang Paul, atong gibasa, girelay na ako sa inyo. It's from God. And we say amen to that. Amen. So ato makitaan, natubag ang ilang question nga walay authority sa Apostle Paul. Actually, the authority of Paul is greater than whatsoever their authority because the Lord Jesus Christ Himself sent him. Amen. You see? Jesus Christ mismo nagpadala sa iya mga kaigsunan. The Father and Son. And in verse 2, the brethren in other churches accepted it. Verse 2, and all the brethren which are with me and the churches of Galatia. Meaning, all the brethren accepted it that the authority of the Apostle Paul is from the Lord Jesus Christ and from the Father Himself. Then, kay ang problema man sa mga taga-Galacia is wa na sila nakaila kung unsa ang tinuod nga maayong balita, gi-expound sa sugod ni Apostle Paul what is the true gospel. Unsa ang message? He reminded them what was the right message. And tanaw ni mo unsa ang right message mga kaigsuonan. Yun ang Biblia, verse 4, who gave Himself, muna siya ang gospel. Who gave Himself for our what? Sins. That He might deliver us from this present evil world. According to the will of God and our Father. That's the gospel. Sometimes, kabalo mo unsa ang accusation sa yawa? Usahay biya kay ang mga Kristohanon, mga magkasala biya ning mga Kristohanon, dagway pa lang daano, dagway sa mga magkasala. Sabi no ang lang. Bitaw,
magkamakasala ba ng mga Kristohanon gihapon. And sometimes, the devil will tell you, Hoy, mao na imong kinaiya, impirnahonon man ka. Anawara ko na imong kinabuhi, impirnahonon ka. Now, nakahimo na magkasala, ay impirno ka. Mao na ang accusation sa yawa sa imuha perminti. The devil is telling you that because of your life, you are going to hell. But remember the gospel, Christ gave Himself for our sins. Wala na si bisan kinsa nga naay katungod nga moingon impirnohonon ka Kristohanon tungod sa imong sala. Nganuman, Christ gave Himself for your sins. You see? Nganuman, that He might deliver us from this present evil world. So meaning, we are in this present evil world. And this is according to the will of God. So in a nutshell, unsa ang gospel? We are in this present evil world, naatas kalibutan nga evil, daotan, makasasala. And we have sins because we are in the evil world. Kita nga nagpuyo diri mga magkasala ta, and Christ came to save us from this evil world. You see? Mao ni ang dako nga difference sa message sa mga Kristohanon nga tinuod o sa message sa mga pastor o sa mga simbahan nga di tinuod. Pari-parihara pero dako kay kalahian. You see? Ang message mga kaigsuonan sa mga pastor o mga relihiyon nga di tinuod, moingon sila, Brad, paningkamot para mabag-o ka. Brad, pag-ampo para mabag-o ka. Brad, pagtuon sa Biblia, pangalagad para mabag-o ka. That is their message. Do something for you to be changed. Wala na sila nag-ingon nga karon kay kuyaw naman, klaro naman gugayos mga tao nga ang pagtuman sa balaw di makaluwas. Ilan ang mild karon ang hilo. Ilan ang ginahimo ang Christian behavior. Pag-ampo, pag-alagad, pagsimba para mabag-o ka, para mawala imong sala. That's the message of false prophets. What is the right message? Brad, you need a savior. Tawag kang Jesus Christ kay sa'y muluwas nimo. That's the right message, mga kaigsunan. We pray, we read, we serve nga naman in order to know the Savior. Ang naitabo sa mga relihiyon karon, ilang gi-focus ang pray, read, serve, kay mao na ni ang nahimong pamaagi para mawala imong sala. Pero ang Kristohanon mga kaigsuonan, we pray, we serve, we read, we study, nga naman, kay atong gusto mas ilhon ang atong manluluwas. If before, what you are saying is, ako gining buhaton, mag-pray ko, maningkamot ko, para mabago akong kinabuhi. Now, what you are saying, Lord Jesus, di na ko kaya, save me. That's the big difference, mga kaigsunan. You see? Na ato makitaan sa ato ang mensahe karon, that is the issue there. Ang mensahe ginatuis. So ayun yung kalimot, that is the gospel. And in verse 4, mga pinangga ng mga kaigsunan, nothing, wagoy labot, wagoy appeal, ang human effort in order to achieve this salvation. One man transaction. Dili siya synergy. Synergy is natinabangay ang tao o ang Ginoo. But here, it is God who saved us, who gave Himself for our sins. So meaning, siya mo'y nagbayad. Dili ikaw nagbayad. Mo ginang bakak gyud. Simba ko karon, Brad. Ngano magsimba man ka? May nalang makulang-kulangan akong sungay. What does it mean? Meaning, iyang una-una, pag magsimba siya, makuwang-kuwangan niyang sala. And when we were small before, ingon pa akong mga uyuan ang mga parente, panimba mo, may nalang makulang-kulangan ninyong sala. Igsoon, wa ka ni simba para makulangan nimong sala. Kay kung nagsimba ka para makulangan nimong sala, sultian di ka, kita-kita mong Lucifer sa impyerno. You see? Nagsimba ka, naakadiri, dili para makulangan ang imong sala,
nagsimba ka, nga naman, imong ginasimba ang nagkuha sa imong sala. And I hope you understand that, mga pinangga, ng mga kaigsunan. Big difference. Big difference. So, Christ gave Himself for our sins, that He might deliver us, para maluwas na niya. That He, only He, might deliver us from this present evil world. Luwason kaniya, gikan aning daotan nga katilingban, daotan nga kalibutan. And the Bible says, according to the will of God our Father. And when He did it, pag imo nang naangko na, naluwas na ka. Verse 3, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. So the achievement, ang mahitabo sa imo, you will receive this grace and you will receive this peace. Gikan sa Dios. Unmerited favor. Wala nimo na ang tungod kay nagbinutan ka. Ako ginang gina-emphasize pag-ayo mga kaigsunan nga naman, ay kabalo ka. Usahay, makabantay gud mo. Nga naman, I am talking with some women yesterday. Pastor, naka-attend ko ginani nga service sa patay, pastor ba? Pero ang mensahe lagi ni pastor kay inani kulang lagi. Yes. Mo nay problema karon. Kabalo mo nga no? Tungod kay ang yawa, dili man gid niya kaya tumbahon ang maayong balita, magsensyag mga tao nga maumao ray mensahe pero gikulangan, di gapon makaluwas. You see? So I'm always trying to emphasize this. Ngayon naman, mauning mensahe nga makaluwas mga kaigsunan. Giwalin ni Apostle Paul. Now, that number 1, the Apostle Paul showed to them the source of his authority and his message. Atong tanaw ng ikaduha nga part sa mensahe mga kaigsunan. After it, kay kabalo na mas background, nituo sila sa mali nga maayong balita, gipakita ni Apostle Paul ang iyang displeasure. Paul show his displeasure to them. Wagid nalipay si Paul sa ila. Ang 2 Corinthians, na-remember niyo 2 Corinthians o 1 Corinthians atong lesson? Ito sa lagi nila gani, immorality, incest, di ba? Fornication. Grabe sala ang mga taga Corinthian church. Grabe kadautan lang mga binuhatan. Pero si Apostle Paul gidayeg sila. Ana Apostle Paul, nalipay kaayo ko kay sa inyong simbahan kompleto gud mo og mga regalo sa espiritu. Apostle Paul sa ila. Pero sa Galatians, after the greetings, after establishing his authority, wa gid siya ingon nalipay sa iya. Ingon ni Apostle Paul verse 6. After the greetings in verses 1 payon sa verse 5, pag verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So, number 2, Paul showed them his displeasure. After hearing the gospel, many people of Galatia, if not all, drifted to the false gospel. They drifted to the false gospel. So, ang false gospel kanila? Faith plus. Pagtuo plus. Pagtuo plus, balaod. Patuli. 2 months balaod. Tuo na yun, luwas. Yan ay lang false gospel. Any addition to faith in Christ sa atong kaluwasan mga kaigsunan will make it a false gospel. Amen. You see? Now, ang nahitabo, Apostle Paul said, ay marvel, kuyawan ninyo sinakaon ninyo. Nganong, ditso naman mo, nibiya, dali naman kayo mo, nibiya, kaniya, nga nagtawag ninyo sa grasya niya ng Kristo, ngadto sa lahi, nga maayong balita. Why? Ingon pa ni Apostle Paul, nga naman. Pero ang pangutana karon, why it was easy for them to believe the false gospel and live the gospel of grace. Nganong sayon ra kay sa ila, nga mobiya sa gospel of grace, o muadto sa wrong message, sa wrong gospel. Kabalo mo nga, no? Because the gospel of grace
will give you no room to brag. No room for pride. And the false gospel allow you to keep your pride. The false gospel allow you to keep your pride. What does I mean? Ang false gospel, mga kaigsunan, pwede kang mubrag. Abi ni mo, Brad, no? Naluwas gyud ko, Brad. Ngano naluwas man ka? Kabalo ka? Nangita gugos Ginoo, nagsikos Ginoo. Ay, ni adto-adto ko sa lahilahing simbahan, adto-adto ko inani akong gibuhat, nangita ko sa Ginoo, ug pagkakita gid nako sa simbahan nga nagtudlos ka matuoran, Brad, nituo rin ko dito. Unya pagkahuman, nahimo na akong may nampuon, nahimo na akong inani, nabago akong kinabuhi, you know? In a way, there is false in that statement. Kaya in the first place, dili ikaw mo'y nangita sa Ginoo, ang Ginoo mo'y nangita nimo. And the fact nga na kay desire sa imong kasing-kasing nga makadumog sa kamatuoran, that fact shows that He first found you. You see? Ngayon, nabago man imong kinabuhi, Brad. Nabiya man mo imong mga daotang binuhatan. Ay, kabalo ka, Brad. Grabe akong ampo, Brad. Grabe akong fasting, Brad. Grabe akong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nagsimba na ko perminti, Brad. Muna nabago ko. Naapoy mga tao maingon, kabalo ka, Brad, sukad ko na minyo, nabago akong kinabuhi, ang asawa mo'y nakabago. Napoy na. You see? But the false gospel gives you reason to brag. Kaya nga naman, naa kay gibuhat, naa kay gidugang. Ma-retain ang imuhang pride as a human being. Kaya nga naman, you have done something for the Lord. That's why He saved you. Pero ang gospel of grace, wala gyud kay lugar para manghinambong. Ang imo ra makasulti, hugaw ko, daotan ko, wa ko'y angay, pero gihimo ko niyang angayan. Siya rang gyud ang nakaluwas nako. Nagampo ko tinuod, kay gusto nako mas mailhan ang kadtong nagluwas nako. And these people work to be accepted. Dumdum nung ko sa kuwang gipost gahapon sa Facebook. We are not living to be accepted. Usahay kita nga mga tao mo na to ang gitawag nga ginabuhat. Ay, moalagad ko sa Ginoo para i-accept ko sa simbahan. Ay, mao ni akong buhaton. Ay, ako ning kuan. We are trying to live just to please people. That's wrong. Ikson. Diba usahay, mauban na ito mga amiga, kung unsa ilang buhaton mo, buhat na lang puga para i-accept kanila, dili kanila left out. That's wrong. Don't live to be accepted by anybody, and even don't live to be accepted by God. He already accepted you. And don't forget, you are already accepted. Gidawat na kas Ginoo in the beloved. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, Paul was displeased to them. Kay dali ba kay sila nibiya sa tinuod nga maayong balita. Nga naman, in the false gospel, there is room for pride. Pwede sila manghinambog. Natuman na nimo ang mga sakramento, Brad. Natuman na nimo ang mga steps, Brad. Nanagay kay chance maluwas. Kabalo mo nga, no? I always ask question. Pag magkuan ko, pag magsangyaw sa pulong sa Ginoo, anak ko sa akong ginasangyawan, nga, Brad, pwede ko mangutanan nimo? Unsa man, pastor, kung mamatay ka karon, moabot ang kamatayon sa imong kinabuhi karon, asa kaha padulong ang imong kalag. To be honest, pastor, murag di ko kabalo, pastor. Pau kabalo. Akong i-rephrase ang pangutana, Brad. Lahiyon akong pangutana. Kaya honest ka, salamat sa imong honesty. Maro ka kabalo. I-rephrase na akong pangutana. Sa imong paglantaw, unsa ka ang angay buhaton sa tao para maluwas siya o makasulod siya sa langit? Sa akong kabahin, pastor, muraog, kuan, maghimo tag maayo, maglikay tag pakasala, magsimbata, magamputa, magsangyaw para sa inyong ginabuhat, mga lagad. Ana siguro, pastor.
Kasagaraan mo na ilang tubag. Generally. Akong tubag sa ilaha, Brad, kabalo ka nga anong dili ka sure sa imong kaluwasan? Tungod kay nagtuo ka nga maluwas ni imong kaugalingon. Unsay maluwas ang kaugalingon, pastor? Kana imong ginaingon. Maluwas ni imong kaugalingon pinagi sa imong pagsimba, pag-alagad, pag-ampo, pagsangyaw, imo man ang mga binuhatan. Unya sultian di ka ba perfect nimo ng pagsangyaw? Dili. Ma-perfect ni pagbuhat maayo? Dili. Ma-perfect nimo na ang pagampo? Dili. Ma-perfect nimo pagsimba? Dili. O di ka sure kay ngano man, di man nimo na ma-perfect. Kabalo ka unsaon ma-sure? Salig ka sa naka-perfect ana. Kinsa naka-perfect ana? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ gi-perfect na niya. Di ka na balaka nga masipyat nganuman kay nisalig kaniya. So karon kung gusto ka ma-sure sa imong kaluwasan, duol tang Jesus Christ, ingno nimo siya nga Lord Jesus, grabe akong pagpaningkamot para maluwas na ako kung gagulingon, di day nako kaya, mukupot ko nimo, musalig ko nimo kay kaya nimo. Karon kay nakabase naman kang Jesus Christ ang imong kaluwasan. Siya naman ang nagluwas nimo. Mangutana ko nimo, masipyat si Jesus Christ dili? Dili. Makasala siya dili? Dili. Makahimo siya dautan dili? Dili. Sa ato pa, kay dili man niya nabuhatanan, ma-perfect man niya, secure imong kaluwasan sa iya, mo nang ma-sure ka, di na ka magduha-duha. And we say amen to that. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, pag ang imong gospel nga ginawali is gospel of grace, there is no room for pride. Mo na nga dislocated kay nang moingon ang mga tao kaning mga baptist, mga hambugiro kay angkong luwas na, dislocated kay na. Wa na siya na mao. Kay ngano man ang maayong balita, wa gyud laghatag og bisag usa ka gamay nga lugas para manghinambog ta. Tanan gyud iya lang gyud ni Kristo. You see? Nothing to brag. Remember niyo the story of Luke chapter 18 verse 9 to 14? The parable of the publican and the Pharisee? Unsay ingon sa Pariseo? Religious leader at the time of Christ. Doon sa simbahan, sa templo. Ano siya? Ginoo, salamat ko Ginoo. Atong basahon gani mga unsay ang gisulti. Kay masing misquote ko ba? Luke chapter 18 mga kaigsunan. Tanawa ang prayer o ang giingon sa maong tao. Ingon pa niya, the Pharisee stood and prayed, verse 11, thus with himself, God, Ginoo, nagpasalamat ko Ginoo nga dili ko pareha sa ubang mga tao. Dili ko mangilkil. Dili ko matarong ko. Dili matarong ang mga tao kuno mangilkil. Ang ubang tao kuno dili matarong. Ang ubang tao kuno mangabit. Ang ubang tao kuno sama aning publican. Look at that. Grabe no. Uban na publican. Ang publican dos likod. Anang ampo niya. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust adulterers, or even as this publican. Ginoo, salamat Ginoo, kay di ko pareha aning publican. Uyaw, uy. Iya pang gilistahan ng Ginoo. Mao ni akong ginabuhat, Lord. I fast twice a week. Nagpuasa ako kaduwas sa semana. Kuyawa no, fasting twice a week. Ang mga Christian karon, fast eating, dili fasting. Fast eating mga Christian ron. Fast kay mo kaon. Pero kaning Pariseo, twice a week. And prayed. Paniya, and I give tithes. Kuyawa, manggihatagon. Manggihatagon na ning mga Pariseo. Of all that I possess. Tanan. And the publican, standing afar off, would not lift up much of his eyes unto heaven. Di niya mahangad niyang mata. Kaya nga naman, kadahangad niya, madumduman niyang sala, magkasasala ko, dautan ko. Siguro, kaning publican, nangabit ni, nangilkil ni, gitawag nga, naro ni sayang trabaho, di ko siya kahangad. Ang iyang gibuhat, ingon lang niya, dunggab, iyang duktok yung dugan. Dungo siya, Lord, Amahan, kaluy ko, dako kung makasasala.
Kaluy ko, dako kung magkasala. Wa ko siya kipanghinambog. Di man sa moingon nga, nag-tithe siya, kaya nangawat man siya. Di man sa moingon nga, dili siya adulterer, kaya nakapangabit man siya. Di man siya makaingon mga kaigsunan nga, maayo siya, kaya dautan man siya. Wa ko siya kipanghinambog sa Ginoo. Poor, beggar before God, dukdok yung kagalingon, Lord. Sa ilo ako Ginoo magkasala. Sa ilo ako Ginoo magkasala. Tanawang ingon ni Kristo. Verse 14, I tell you, this man went down to his house, what? Justified, rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Ang tanang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Biblical principle. You see? And ato makitaan that in this place, going back in our text mga kaigsunan na book of Galatians chapter 1, abrin ninyo ang inyong mga Bible please. Verse 7, ang another gospel ko no, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Na-amen lagi itong iro. Baka napakan diha, ma'am? Ha? Wala? Okay? The gospel of Christ. So ato makita mga kaigsunan, kaning which is not another, ang iyang Greek word ani mga kaigsunan is allos, meaning wala na ingon si Apostle Paul nga not just another, but ang iyang meaning ani, it is not just another, but it is a completely different gospel. Perversion of the gospel of Christ. Ano yung meaning niya? Kanang, which is not another. So they are trying to pervert the gospel of Christ. Kung ma-pervert ni mo ang gospel, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto what? Salvation. Salvation to everyone that believe. So ang gospel ko no, power of God unto sa atong simbahan igsoon, paminaw mo pag-ayo. Og naatay pinakaprotektaran ang maayong balita. Nganuman, kay maunay gahom sa Dios sa kaluwasan. Dili pwede nga wali-wali lang, share-share lang, ato yung protektaran nga pure, klaro gyud, kompleto gyud ang maayong balita. Kay kung di ni mo na tarungon mga kaigsuonan, it will lose its power. You see? Ato yung tarungon ang pag-share sa maayong balita mga pinangga nga mga kaigsuonan. And because it is the power of God unto salvation, this is the reason why we are passionate about preaching the gospel to the unsaved. Because any other gospel cannot save. This is why we support missionaries from Baptist churches. At least makasyurta nga ilang iwali tarong. That's why mga kaigsuonan, we go on soul winning. That's why we are trying to spread the gospel. Kabalo ka no, sa atong simbahan, Thursday, we spread the gospel. When, gitawag sa atong CIA, Christ in Action, every Friday, Saturday, atong ginapaning kamutan yun, you must spread ang gospel. We are giving out tracts, nga naman, we spread the gospel, nga naman, muna makaluwas. Amen. We are fighting the other gospel through spreading the true gospel. And listen carefully. Mao ni hinungdan nganong magsigitag istorya sa atong mga parente nga lahi ang relihiyon, natay mga parente nga lahig relihiyon, natay mga pamilya nga lahig pagtuo, magsigitag insist sa ila, magsigitag ingon, simbata, ubanta, tuo mo. Sitag insist nila, kay kabalota ang ilang ginawali sa ilang simbahan, false gospel. That's why we insist. That's why we try to tell them the truth. Nga naman, we want them saved, mga pinangga. We want them saved. Amen. So, igsoon, I hope, pinaagi sa gahom, o gracias Ginoo, di kamuhonong, o di kasumhan balag, mga suko na imong mga parente, masuko na imong mga ginikanan, masuko na imong mga igsoon, kinsabay masuko nga mga silingan, di kamuhonong, musulti nila sa maayong balita, mo invite nila simbahan, kay mauragyod na yung makaluwas nila. Inuod nga gospel,
Asa man nimo isalig ang pagwalis maayong balita sa ilaha? Sa mga pari? Sa mga faith defender? Sa mga pastor sa born again? No! We will try to help them believe the right gospel by sending them one or by bringing them here sa church. That's how we do it, mga kaigsunan. And by the grace of God, I hope nga when the Apostle Paul was displeased, dili ta apil. Kay nga naman, dili ta apil sa nagpervert sa gospel of the Lord Jesus Christ. And number 3, and number last, after showing them his great displeasure, number 3, Paul gave them a great warning. Kuya was warning, verse 8, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be what? Accursed. Kabalo ka usahay, basahan mo gani mong English version sa Bible, pero dili na kay siya sakit paminawon ba? Pero kabalo ka, sakit paminawon ang Bible. Tinuod lang. Ang ginapasabot ni Apostle Paul, anang let him be anathema, let him be accursed. Let those who preach another gospel be damned and go to hell where they belong. Mao na ipasabot ni Paul, kanang let him be anathema. Katong mga nagwali og lahi nga maayong balita, itugot nga ilabay sila sa impierno kay didto sila dapat. Muna yun ni Apostle Paul. You see? So Apostle Paul was very angry and very passionate about these people preaching any other gospel. Yun pa niya, let him be accursed. Matinunglo sila. Malabay sila sa impierno. Madam sila. Kaysa mangdamay pa sila ubang mga tao. You see? Great warning. And those people who believe in them will follow where they go. Unya, ang ilang adtuan ng impierno, Mark 9:44, ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo di mapalong. Mao nang impierno. Kabalo ka, sa Bible nakaingon si Jesus Christ, pag naay tao nga mo-offend, aning mga nagtuo nako, may pagmamatay siya. Yan na pagkasulti. If you would understand it in the original language. Guyawang Jesus Christ, nanunglo man. Ano ka ganing sa Bible? Kabalo mo nga verse. Luke 17 verse 2. That's why, ang mensahe sa pulong sa Ginoo, dili siya basta-basta mga kaigsunan. Luke chapter 17 verse 2. If you're there, say amen. Amen. Look at this. Atong sugdan sa verse 1. Then said he unto the disciples, it is impossible but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. Na ako no'y offense nga may tabo. Na ako no'y ma-offend. Kanay daw maka-offend kag tao. Anya imong na-offend kay di na manimba. Yung pa niya, woe to them whom they come. Tanawa. Verse 2. It were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these, what? Little ones. You see? Kung hiktan og millstone, kailan og millstone? Kita mo bato, kanang bato, murag purma og ligid sa multicab. Perting bugata. O niya, kanang bato, perting bugata, mo nang millstone, panggaling ba? Ilang tuyok-tuyok sa unang panahon, paggaling, ibutan ni mo nga tong mga grain, mugawa sa kilid o sa katuya mga kilid-kilid, na, harina na, nagaling na. Bugay itong bato ha, ihikot ko na sa imong liog, yung pa ni Jesus Christ, kaysa maka-offend ka o mga nagtuon ako, mas may pa, nga hiktan ang imong liog o bato, o na ilabay ka sa tubig. Sa meaning ana, buhi ka patay. Patay. Kasi ingon buhi. Buhi maglabay. Buhi maglabay. Pero after 5 minutes, patay. Sama ra ni Jesus Christ, kaysa i-offend nimo nagtuon na kung may pagmamatay ka, isud sakita no
Yung sa mo na mga Kristohanon, amping tanga dita may mong offensive. Basin baya ang atong mga baba, kuya ora kay magyo. Amping ta dita may mong offensive. You see? Careful mga pinangga. That's why even me as a pastor, I'm trying to be careful. Madi ko may mong offensive. Kay kasagaraan ra ba na itaw mabuya simbahan tungod sa pastor? Kay offensive kayos pastor. Di siya pwede mga kaigsunan. And all of you, don't be offensive. Nga naman, hunahunahon mo ha, nagpakamatay ang Ginoo para lang maluwas ng kalagan ha. Unya, imo lang gi-offense, nibiya. Tanawang kabug-aton. Tanawang kabug-aton. Tanawa ha, si Jesus Christ, ninaog sa langit, nagpakatao, nagkinabuhing perpekto, gibiay-biay, giing nag-anak sa gawas. Kabalo mo, maybe one day I will preach about the life of Jesus before His ministry. Jesus Christ, giing nagbuang. Jesus Christ, giing nag-anak sa gawas. Kami, kay kabalo man mi sa mong amahan, ikaw, kabalo kag kinsa imong amahan. Giing na Jesus Christ in the book of John. Anak daw sa gawas. Murag ka-relate ko gamay kay I grow up, kantahan ko sa may gagaw, anak sa liking kawayan. Kaya anak man ko sa gawas. Anak daw ko sa liking kawayan. Piting kapuya, samo kayo. Unya, pagkahuman, nagpakamatay, gilatigo, gibira-bira diri, nangakita ang bukog, nagpaturong-purong sa tunok, gibangkaw ang kilid, gilansangan ang tiil, nagantos, grabing kasakit, giuhaw, gigutom, namatay. Nga naman, para maluwas lang ning kalaga ni. Unya, katong maong kalaga, katong tawhana, naluwas na. Pag abot simbahan, gi-offend nimo, nilayas. Laina po nimo eh. Grabing pag-antos si Jesus Christ para lang maluwas, unya imong i-offend. That's why, ang man Jesus Christ, it's better for you to have a millstone hang in your neck than to offend this little one. Kay nahimot ang kalaban sa gospel. It is a reminder for all of us. Kay nga naman, kitang tanan, we are able to offend somebody. You see? Kunya, kita po't mga Kristohanon, maningkamot po nga, di po dali ma-offend. Amen ba? Okay, ingon bitos pastor, giwalin niya, ang maka-offend na ako, angay nga, hiktan ang libo. Pag gamay istorya, nalaing ko na ako, patay, delikado. Ayaw po. Kaya dagantang mga labay sa impirno, sa tubig di ay. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, especially in the church setting, bahalag mga offend mo sa laing lugar, ay lang yun simbahan. You see? It's very, very dangerous. Very, very dangerous. And ato makita kani nga warning kuyaw kayo. Muna i-insist gid nato sa ato ang mga parinti unsa ang tinuod nga maayong balita. I-insist gid nato sa ilaha balag mga suko sila kung unsa ang kamaturan nganuman para maluwas sila. Katanawa, listen carefully. Better to offend them with truth now than allowing them to go to hell forever. Unsa may pilion ninyo? Di magugustong samok pastor. Di magugustong gid pastor nga istoryahan ba to ako mga parenti pastor kay kabalo man kung dili man to matuo. Basi mag-away rami pastor kung ako ingnan sa matuoran pastor. Igsoon. Mas may pang mag-away mo karon. Mas may pang mga suko sila sa inyo karon. Kay giingnan ninyo sa matuoran kaysa hangtod sa kahangturan ilabay sila sa impierno. You see? You pick. And by the grace of God, we will have concern for souls. Have concern for souls. Kabalo mo unsay tagline sa mga tao karon nga dili gusto magsulwining? Iya bitaw tagkaluwasan. Kana ako mga parente at padayon mo sa inyong pagtuo, iya bitaw tagkaluwasan. Yan na ato ang mga kuan. Diri tunyaging kuan niyaging gitawag nga adlaw, nay former member of the church nga nag-agi diri. Unya ako ang giduulan, "Oy sister, wa man kasi masimba lagi sister." Simba balik kay anong dugay naman gaway si masimba, "Oy, balita simba alagas Ginoo ba?" "Ay pastor, ang ako magungugangan pastor kay
Magmaoy magudjag magsimba ko pastor. Masuko siya magsimba ko pastor. Unya pagkahuman, kauban niya apo. Ningon ko, unsa may nakaon niya nganong di punggan man kanya magsimba. Mao kong tubag. Unsa may nakaon niya nganong punggan ka magsimba, nya apo nakadungog. Pag ulig balay, sumbong sa lula. Lula. Katong dito ba katong pastor ko dito? Ingon niya unsa kuno nakaon nimo ano kuno inani. Sumbong. Nya pagkaman ni chat sa ako atong former member sa church. Pastor, sorry kay pastor. Suko kuno kayo si Kuan pastor anhaon daw kaniya diha pastor kay ngano kunong naingon kag ni ka sa nakaon na. Ano ko mo ba? O sige. Timing kay pagkaugma gyud. Gikan ko hatod ka Francine. Motor ko diri. Akong gihot nga moduol kay tagbo man gyud sa atbang balay. May pagnawag na ako. Duol. Tutukan ako amo gyud duol. Amo gyud duol. Huwag na ako motor. Lakalakaw na mga 10 meters na. Ma'am. Tesa, balik. Balik. Oh, saan may tuyo, pastor? Saan may tuyo? Nadaw kayo, sultin ako. Kami ba mga pastor nga, kami hadlok kong istorya. Hadlok man na ng istorya. Na kay sultin ako. Ay, wala man, pastor. Uy, nani man ganyan na. Wala na. You see? Why? I'm not afraid to offend people because I tell the truth. Tinuod, unsay nakaon nila nganong pungga nila ang mga tao mo simba. That's wrong. Amen. You see? Pag buulig gabi dugay makauli gikan sa diskuhan, way mga suko. Pero gikan simbahan na suko. That's wrong. You see? I don't care if I offend anybody if I am telling them the truth, the gospel. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. That we must give the truth. There's a warning from the Lord. And ato makita, as I close, and I conclude this, ang message di ay sa preacher, higsuon, karon, sa akong kabahin karon as I grow in the ministry, wala ko'y pakialam kung unsang klaseng baptist kagikan, wala ko'y pakialam kung unsang klaseng pangalan sa iyong simbahan. Ang what I wanted to hear is the message. Because now I believe that the message will validate the messenger. Kaya bisan pagbaptis pa imong pangalan, pero imong mensahe, di mauwa, gapoy pulos. And you know, ay mo kalain sa ako ang kaning mga Roman Catholic faith defender, sige silang ingon, nga, pastor, amang authority, matrace ba nimo? Gikan sa imo, kinsa ang nagwali nimo, kinsa ang nagwali sa wali sa nagwali sa imo, kinsa ang nagwali sa nimo. Hangtod mabalik ang Pedro, hangtod mabalik ang Jesus Christ, matrace ba nimo? Kinsa? Kami pastor, si Saint Victorinos, si Saint Dominicos, si Papa bla bla bla, si Papa hangtod kang Jesus Christ. Matrace na mo pastor. Kay nami authority, among authority gikan kang Jesus Christ. Kamo wala. Mo na ilang ingon. Pero ingon sa inyo ni Paul, bisan pag kami. So meaning, bisan pag gikan kang Paul, nga gikan kang Jesus, ingon pa, bisan pag anghel gikan sa langit, bisan pag si Mikael, bisan pag si Gabriel, bisan pag kami, bisan pag kinsa ng aktora na nga matris gyud niya iyang kagikan, paingon kang Kristo, bisan pag si kinsa nga matrace niya yung history to the Lord Jesus Christ. Kung lahi iyang maayong balita, tinunglo siya. Amen. You see? Kay dili importante ang succession of bishop, ang importante succession of message na tinuod. You see? Now I don't care if I cannot trace. If you would force me to trace, I can trace it. If you would force me. We are from the Baptist churches. And the Baptist churches is from the Anabaptist. And the Anabaptist is from the Christians before. Amen. Nga giwalihan lang Apostle Paul in Europe. You see, we could trace. Pero unsa mo nagmatrace nimo kung ang imong mensahe mali? You see? Let us focus to
to make our message pure. Nga katong giingon gyud sa may balita kay morning mayong balita nga makaluwas. Sinan ka bisag anghel? Tanawas Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Ay, naay anghel nagpakita niya. Adi day, siya mismo ang anghel day, bali day. Si Felix Manalo mismo ang anghel. You see? Tanawan ni si Ellen White, naay anghel nga naghatag ng revelation. Tanawan ni kaning mga Jehovah's Witness, naay anghel nga nagsulti nila. Every false religion nagsugod yun, naay anghel nga nagsulti nila og revelation. Pero yung ang Bible, bisan pag anghel gikan sa langit og magwali og lahi nga may balita, tinunglo siya. You see? You see? Sa tuwa naman po yung anghel. May anghel sa tuwa, oy. Si anghel, pastor. Si Gabriel, nga nagsulti kang Maria, nga manamkon siya sa balaang espiritu. Anghel man to. Ito mo sugod. You see? Na ato makita mga pinangga, the message is very, very important. I hope you understand that. And by the grace of God, we are committed to the gospel. And if you are committed to the gospel, the first thing you need to do is to protect it. Atong protektaran. Kaya nga naman, gamayng makasagol, gamayng makulang, mahimong mawala yung effect. Di siya makaluwas. Number 2, atong paningkamutan nga atong ma-spread. You see? Daghang pamaagi para ma-spread nimo ang maayong balita, mga kaigsunan. Di ka kapil og soul winning, daghang pamaagi nga makatabang ka sa ato ang mga evangelistic ministry. Unsaon man ako, pastor? Daghang na mo ka idea? Unsaon? Di mo kauban? Ano mo idea? Basing malain mo sa ako at ano mo idea? Pananglitan, mayungon mo karon, pastor, di ko makauban og soul winning. Children's Hope Ministry. Pero pastor, pagkahuman ninyo, adto mo balay kay diri mo ni hapon. Oh, kanindot kayo di nakatabang ka, amen? Amen, Brad? Amen. Bitaw binuang lang. Naipang snack, pastor, oy, pa-snack sa mga workers. Nakatabang ka. You see? Wa ka kauban pero nakatabang ka. So what I mean, mga kaigsunan, do something that could help spreading the gospel. Pastor, di ko kaadto, pastor, pero na ako'y isa karim nga bond paper A4 kay para printahig trucks. You see? Amen. Pastor, di ko kauban, pastor, pero na ako'y 790 nga black nga ink. Nga Canon. Ito, binuang lang. But we help each other to spread the gospel. And pinakanindot mga sunan, join us in our ministry and you can help spread the gospel. Invite people in our church and you can help spread the gospel. Bring your children, bring your parents, bring your whosoever, bring them in the church and you can spread the gospel. Palihog mo nindong tanan. Magampo, tama nilang itnon. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Thank you, Lord, for your goodness, your love for us. I pray that you would bless the word of God this evening, Ginoo. Nga untamahan, amo yung makita, unsa ka importante, among panalipdan ang gospel, Ginoo. And by the grace of God, di mi pariha sa mga taga-Galatians, nga dali ra kaayo nibiya sa tinuod nga mayong balita. And Lord, help us, Lord, nga dili mi maapektuhan sa warning, Ginoo, nga ma-curse og masipyat mi og mawali miglahi nga mayong balita, Ginoo. And I pray, Lord, that we have a clear understanding of the gospel og kami mismo, Ginoo, nakaangkon tanan sa kaluwasan. Save us, Lord. Wa gid mahimog wala ka. Thank you for saving us and bless these people as we continue our lives this day in Jesus' name. Amen. Brother Lawrence, what song? Invitation? Nor silver, nor gold. What? Nor silver, nor gold. Nor silver, nor gold. Mga kaisun, as we have our invitation today, I invite you to come. Dito bangan. Come in front. Punta na ang Ginoo, Lord. Akong na-realize nga importante kayo ang gospel, protektaran, importante kayo ang gospel, ipalaganap. Lord, unsa akong part, Ginoo? What will be my part as a member of this church para ma-spread pa ang gospel? Unsa, Ginoo? Ako bang dalon akong mga parente, akong mga pamilya, akong mga friends, muhatag ba kong trucks, mapil ba kong soul winning, or I will support those who are going? Lord, unsa akong part? Igsoon, pwede kang na-part. As we sing verse 1 karon, pangayuas, Ginoo, unsa imong part? Verse 1, please. Brother Verlo.
pray to God, ask kung sa iyong pwede mabuhat para sa mahal, para sa ministry. Let's also have a second verse. Maybe you have something you wanted to pray to God. Something for your work, for your school, for your family. Like Son, you may come in front, kneel down the altar. You may give it all to us, and He will hear you. Second verse, please. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Thank you, Lord God, for the wonderful words that we have heard today. Thank you, Lord God, it's really true. Grace is the only thing that saves us, Lord God. Our works, our objectives in sa kalibutan, things that we can do, Lord God, wala dyo'y nabugin mo sa mga kaluwasan. It's all because you died on the cross to save us. We were buried and was risen again after the third day. Lord Jesus Christ, we thank you, Lord God, for your grace. Thank you, Lord God, for your great sacrifice on the cross. We ask, Lord God, for wisdom. For all people, Lord God, have lost their path. You know, Lord God, allow them to understand, na ang kaluwasan, hindi maangkon, Lord God, pinagi sa pagpangkam. Pinagi sa pagsunod sa lusa-lusa. Pinagi lamang, sa krasya na mo ang angkon sa lihang kami mutuo ang Ginoong si Kristo. Kaya po may Ginoo, kapag magtabang ka na mo, allow the things that we have just heard magpabilin sa mga kasing-kasing. Allow us, Lord God, to live by grace and by faith. Lord, as we give this promise, may you bless us with safety, Lord God. May you also bless the second service this afternoon. Allow your people to be here also in this place as we worship you again in spirit and in truth. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. You are now dismissed. You may shake your hands one with another.